Atensyon sa lahat ng mga biyaheros, lalo na sa mga OFWs na pauwi sa Pilipinas at lalapag sa ating paliparang Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 and Terminal 3. Mag-ingat po kayo sa babaeng ito mga kababayan dahil may isa na namang tayong OFW na nagmula pa ng Dubai ang dumulog at nagpasaklulo sa Raffy Tulfo in action dahil sa nabiktima ito sa NAIA Terminal 3. Ninakaw ang lahat ng kanyang pinaghihirapan sa abroad dahil sa ginawa ng babaeng ito sa ating kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Sunod-sunod po ang insidente dito sa NAIA Terminal 3. Kung hindi salisi ay itong tinatawag na pangbubudol. Ang modus po nila ay ang makikipagkaibigan. Magpakilala po sila na isang OFW at kunwari sasabay sila sa inyo sa sakayan para madaling makuha ang inyong tiwala. Tapos yayain kayong lumabas o kumain o di kaya pumunta ng mall para mag-shopping. Tapos pipilitin kayong magsukat ng damit at sila ang mag-aalok na sila ang hahawak ng bag ninyo o magbabantay para matangay ang inyong mga gamit kasama ang inyong pasaporte. Ni singkong duling wala silang ititira sa inyo kundi sakit ng kalooban. Tulad nitong nangyari sa isa nating kababayan OFW ang ninakawan dahil sa na-hypnotize umano siya ng isang babae na nagpakilalang isang OFW sa Dubai. Dahilan kung bakit umano siya naging sunod-sunuran. Tinangay ang kanyang dolyares pati ang kanyang importanteng dokumento gaya ng passport. Bukod sa passport at pera, natangay rin ang mga gintong alahas na pinapadala ng mga katrabaho nito para sa kanilang pamilya. Okay, ito ang picture nung babae na sabi na taga Dubai din siya na OFW. Ayon sa kwento ni Kabayan, dumating siya noong February 26, 2024 sa NAIA Terminal 3 at kaagad daw siyang lumabas sa airport para maghanap ng masasakyang taxi. Pero nagulat umano siya nang may nagsalita sa kanyang likuran. Tinanong siya ng babaeng ito kung saan siya uuwi. Nang masagot umano ni Kabayan ang tanong ng babae, nagyaya daw itong babae na sabay na umano silang sasakay ng taxi papunta sa Victory Liner sa terminal ng Cubao dahil doon rin daw sasakay ang babaeng ito. Nang makarating na sila sa terminal ng Cubao, iniwan umano ni Kabayan ang kanyang bagahe sa security guard. Kaagad daw siyang bumili ng ticket pauwi sa probinsya. At dito na umano siya niyaya ng babae na kumain at mag-shopping dahil sa matagal pa naman daw ang biyahe ng bus. Pagdating namin dyan, ma'am, iniwan ko yung luggage ko sa may security guard. Nagkuha po ako ng ticket ko, ma'am. Tapos sabi niya kukuha din siya. Pero hindi po siya kumuha, ma'am. Nagtanong lang kung anong oras yung papuntang Dao. Tapos yinaya niya akong kumain. Malapit din po sa may oo. Diyan, ma'am. Pagkatapos, inaya niya po akong mamili ho ng damit. Dito na natangay ang bag na bitbit ni Kabayan dahil sa hindi umano siya makahindi sa babae sapagkat hinaplos-haplos umano ng babae ang kanyang likuran noong bumili siya ng ticket sa terminal ng Cubao. Naramdaman na lang umano ni Kabayan na sunod-sunuran siya sa babae. Ni hindi nga niya alam kung bakit siya sumama sa shopping mall. Kaya mag-ingat tayo sa mga kapwa natin kababaihan mga kabayan dahil iba na ang panahon natin. Hindi lang mga lalaki ang marunong mangganjo, pati na rin mga kababaihan. Kasi nung bumibili po ako ng ticket, ma'am, parang hinaplos niya po ako kasi, ma'am eh. So, yung parang sunod-sunuran na po ako sa kanya, ma'am. Hindi ko na alam kung ano yung sinasabi niya. Basta sunod-sunuran na lang ako, ma'am. Tapos yung bag ko, ma'am, ilinagay ko sa baba. Nung nagpapalit ka ng damit? Opo, okay. Sa palitan po ng damit, ma'am. Yung bag, ma'am. Tapos may narinig po akong tumawag. Sabi ko, ate, akin na yung bag ko kasi tumatawag siguro yung anak ko o asawa ko. Paglabas mo? Wala na ho siya. Kaya magsilbing aral po ito sa atin lahat mga kababayan. Huwag po kayong magtitiwala sa mga taong lumalapit dahil mapaglinlang po ang mga iyan. At lalong-lalo na huwag niyo po silang bigyan ng pagkakataon na makalapit sa inyo para di po kayo mabiktima nitong modus ng ilang mga individual na nasa airport. Mag-ingat po kayo dahil baka marami yan sila na nagkalat sa NAIA. Ingatan niyo po ang mga sarili ninyo at lalong-lalo na yung mga pinaghihirapan niyo sa abroad.